Sir Paul may idea na kung saan talaga si Nanita. Ang mensahe ni Mylene para kay Nanita ay nagtatanong kung nasaan na siya, dahil hinahanap na siya ni Nanay Lorna. Sana raw ay umuwi na si Nanita dahil naaawa na siya kay Nanay Lorna. Nag-aalala na si Nanay Lorna dahil hindi na niya alam kung saan hahanapin si Nanita. Ayon kay Mylene, noong huling pag-uusap nila ni Nanita sa cellphone, tinanong niya ito kung bakit hindi niya tinulungan si Nanay Lorna sa pagtatanim ng palay. Sumagot daw si Nanita na gusto lang niyang gumala kaya sumama siya sa kanyang pinsan. Ngunit ayon kay Mylene, ang totoo ay hindi naman talaga siya pinagtatrabaho ni Nanay Lorna sa bukid upang makapag-focus siya sa pag-aaral. Dagdag pa ni Ma'am Nida, dapat talaga ay laging may kasama si Nanita kapag umaalis. Ayon kay Mylene, noong bagong dating pa lamang si Nanita sa Talaingod, tumawag ito sa kanila. Tinanong siya ni Mylene kung nasaan siya at sumagot si Nanita na nasa Gilungan siya. Nang tanungin siya kung bakit hanggang Gilungan lang siya, sinabi ni Nanita na kasama niya ang kanyang pinsan. Pagkatapos noon, ilang araw nang hindi nag-online si Nanita. Nakausap din pala ni Ma'am Nida si Nanita kaya nagtataka sila kung bakit hinahanap pa rin siya nina Sir Paul at Nanay Lorna. Ayon kay Ma'am Nida, mahina ang signal sa lugar ni Nanay Lorna, kaya hindi nila alam na hinahanap na pala si Nanita habang nasa Laguna lamang sila. Masaya pa silang nakakausap si Nanita sa video call, at natuwa sila dahil tumawag siya. Pero ang hindi nila alam, sa oras na iyon ng pagtawag ay nakaalis na pala si Nanita sa bahay, at si Nanay Lorna ay nasa bukid, kaya hindi nito alam na umalis si Nanita. Nalaman lamang na wala si Nanita nang pumunta si Sir Paul sa bukid para makausap siya, pero wala ito roon, maging sa bahay ni Nanay Lorna. Doon na nagsimula ang paghahanap ni na Sir Paul at Nanay Lorna kay Nanita. Hindi nila alam ni na Ma'am Nida na sa video call na iyon ay nasa lugar na si Nanita kung saan may signal pa, kaya nakontak nila siya. Ayon kay Mylene, napakalayo raw ng Talaingod mula sa kanila. Ibinahagi naman ni Ma'am Nida ang pag-uusap nila ni Nanita bago ito nawala ng signal. Hindi rin nila alam na sa oras na iyon ay nasa treehouse na pala si Nanita, iyon ding treehouse na inakyat ni Nanay Lorna, na nabanggit sa vlog ni Sir Paul kung saan pinuntahan nila si Nanita sa isang bahay na pagmamay-ari ng isang dato na may dalang baril. Naghi si Ma'am Nida kay Nanita at sinabing lalo itong gumaganda. Kinumusta niya ito, at sagot ni Nanita ay okay lang siya. Tinanong siya ni Ma'am Nida kung ano ang ginagawa niya, pero hindi siya agad nakasagot. Hindi rin nila alam na may kasama na pala si Nanita na lalaki sa mga oras na iyon. Pinaalalahanan pa siya ni Ma'am Nida na magbasa para hindi niya makalimutan ang mga itinuturo sa kanya. Pero sa usapang iyon, hindi binanggit ni Nanita na sumama na pala siya sa lalaki. Nag-alala si Ma'am Nida dahil napansin niyang inuubo at sinisipon si Nanita. Sinabihan niya itong baka nabasa sa ulan. Lagi pa rin nakangiti si Nanita, kaya pinaalalahanan siya ni Ma'am Nida na huwag gumala ng malayo at laging magpasama kay Nanay Lorna. Ngunit hindi na ito sinagot ni Nanita, marahil dahil sumama na siya sa lalaki. Sinabi rin ni Ma'am Nida na huwag kalimutang magsalita ng Tagalog, at tinanong kung sino ang kasama niya. Sagot ni Nanita ay ang kanyang hipag, ngunit hindi alam ni Ma'am Nida na lalaki pala ito. Pinayuhan din siya na mag-ingat palagi dahil miss na siya ng lahat. Lumapit si Zinia at kinumusta si Nanita, na sumagot naman ng okay lang. Dagdag ni Zinia, maganda pa rin si Nanita, at tinanong kung nasaan siya. Biniro pa siya ni Ma'am Nida kung may boyfriend na ito. Kinumusta din siya ni Russell, at sumagot si Nanita na okay lang. Kinumusta din ni Nanita si Russell, na nagsabing naaalala nila si Nanita tuwing umu-order sila ng masasarap na pagkain. Nagsalita rin si Tito Herns at binati siya ni Nanita ng hi, good evening. Sinabi ni Tito Herns na sobrang bait talaga ni Nanita. Tinanong siya kung kumusta na siya at kung nasaan si Nanay Lorna. Sagot ni Nanita, okay lang daw siya at nasa bahay si Nanay Lorna. Pinayuhan siyang mag-ingat palagi dahil malapit na ang pasukan. Dagdag pa ni Ma'am Nida, dapat ay mag-enroll na siya at ipapadala niya kay Sir Paul ang card at mga damit ni Nanita. Tinanong pa ni Ma'am Nida kung kay Peter Paul ba ipapadala ang mga iyon. Sabi ni Nanita, sa Laguna daw siya magpapasko. Natuwa si Ma'am Nida at sinabing maghihintay sila sa kanya. Ibinahagi ni Ma'am Nida ang video ng pag-uusap na ito dahil masaya silang kausap si Nanita noon. Hindi nila alam na sa oras na iyon ay hinahanap na pala siya ni na Sir Paul at Nanay Lorna,
dahil si Nanay Lorna ay nasa bukid nang umalis si Nanita. Inakala pa nga ni Ma'am Nida na baka prank lang ang pagkawala ni Nanita. Yun pala ay totoo, hinahanap na siya at nakalayo na pala siya sa kanilang lugar. Akala ni Ma'am Nida ay malapit lang si Nanita sa bahay nila nang tumawag ito. Yun pala, hindi na ito nandoon. Akala rin niya na babae ang tinutukoy na hipag ni Nanita, pero lalaki pala ito. Ayon kay Ma'am Nida, lagi naman niyang pinaaalalahanan si Nanita tuwing tumatawag ito sa kanila. Nalulungkot siya kung ganito ang nangyayari kay Nanita. Hindi rin daw natin masisisi si Nanay Lorna dahil nagtatrabaho ito sa bukid. Ang mensahe ni Ma'am Nida para kay Nanita, mag-ingat, mag-aral mabuti, at huwag muna mag-aasawa. Sana raw ay hindi humantong sa ganoong sitwasyon, dahil parang ngayon ay talagang, nakalaya, si Nanita. Kung nandoon lang sana siya sa kanila, nababantayan siya. Pero si Nanita na raw mismo ang humiling na sa Davao na siya. Ayon kay Ma'am Nida, kapag gusto talaga ni Nanita ang isang bagay, mahirap na siyang pigilan, siguro raw gusto lang talaga nitong gumala. Ang akala ni na Ma'am Nida ay masaya lang silang nag-uusap, pero may pinuntahan na pala talaga si Nanita. Dagdag ni Mylene, malayo raw ang pinuntahan ni Nanita. Ayon pa kay Ma'am Nida, may idea na si Sir Paul kung nasaan si Nanita, at sana raw ay makauwi ito ng maayos. Sasamahan ni Tito Hearn si Jeffrey sa dentista para ipa-check ang kanyang mga ngipin. Gusto rin daw ni Sir Paul na ipatingin na ang ngipin ni Jepoy para malaman kung may sira o bulok na. Tinanong ni Tita Hearn si Jepoy kung may bulok ba ang mga ngipin niya. Sumagot si Jepoy ng, opo, meron na po. Dagdag pa ni Tito Hearns, ipapatingin nila ito para malaman kung may kailangang bunutin o gamutin. Nagbiro naman si Jepoy at sinabing, bunutin na lang lahat at palitan ng ngipin ng kabayo, kaya napatawa si Tito Hearns. Pabirong tinanong ni Tito Hearns si Jepoy kung hindi ba siya natatakot dahil masakit ang pagbunot ng ngipin. Sagot naman ni Jepoy, hindi na po ako iiyak. Hindi tulad noong nagpabakuna ako ng flu vaccine. Lalaki po ako. Napatawa si Tito Hearns sa sinabi ni Jepoy at sinabing, yan ang gusto ko sa iyo, Jepoy. Lalaki ka na at hindi na umiiyak. Tinanong ulit ni Tito Hearns kung may sumasakit ba sa mga ngipin ni Jepoy. Sagot ni Jepoy, minsan po sumasakit, lalo na kapag kumakain ako at napapasukan ng kanin. Sabi ni Tito Hearns, sigurado na tayo. Kailangan na talagang ipa-check yan. Nasa loob na sila ng dental clinic at napagdesisyonan ni Tito Hearns na ipa-cleaning na rin ang ngipin ni Jepoy. Pero ipapicheck muna nila ito sa doktor para malaman kung ano ang kailangang gawin. Sumang-ayon naman si Jepoy at sinabing, ipa-cleaning na rin po para sigurado. Matapos ang appointment, tapos na ring magpabunot ng isang ngipin si Jepoy. Makikitang malinis na rin ang kanyang mga ngipin dahil pina-cleaning ito ni Tito Hearns. Bago siya binunutan, nilinisan muna ang kanyang mga ngipin. Napansin ng doktor na may 4 na bulok na ngipin sa bandang likod, mga bagang. First time ni Jepoy magpabunot, at isa pa lang ang nabunot. May 3 pa siyang kailangang ipabunot. Maliban dito, may 5 pang ngipin na kailangang lagyan ng pasta. Malinis ang harapang bahagi ng mga ngipin ni Jepoy, pero sa loob pala ay maraming sira. Pinayuhan siya ni Tito Hearns na huwag sandut-sandutin ang ngipin gamit ang daliri at huwag kalimutang uminom ng gamot. Sabi pa ni Tito Hearns, wala kang dapat ipag-alala, Jepoy. Kapag natapos natin ito, mawawala na ang sakit ng ngipin mo. Mahirap kasi kung masakit ang ngipin lalo na kung may pasok ka. Hindi ka makakapag-concentrate sa pag-aaral mo. Pagka-uwi ni Tito Hearns sa bahay, ibinahagi niya kay Marias na galing siya sa dentista kasama si Kuya Jepoy. Natawa naman si Russell. Ayon kay Tito Hearns, si Russell ay hindi pa nakakapagpatingin ng ngipin kahit isang beses dahil natatakot ito. Pinakita ni Russell ang kanyang ngipin at sinabi na maganda pa naman daw ang itsura. Pero sabi ni Tito Hearns, ganyan din si Jepoy. Maganda sa harap pero maraming sira sa loob. Pinayuhan ni Tito Hearns si Russell na ipa-check na rin ang ngipin niya. Tinanong niya, gusto mo na bang ipa-check ito? Sumagot si Russell, ayoko po. Ayokong malaman kung may bubunutin.